Magandang umaga, narito na mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. 6 na araw bago magbukas ang klase sa mga pampublikong paaralan, kasama sa paghahanda ng mga guro at magulang ang maging ligtas mula sa dengue ang mga mag-aaral. May unang balita si Lay Alves. Abala ang mga guro at magulang sa paglilinis ng mga eskwelahan para sa pagbubukas ng klase sa susunod na linggo. Gaya sa Kamuning Elementary School sa Quezon City, kung saan halos 2,000 estudyante ang inaasahang magbabalik eskwela. Yung mga bottles, containers, cans, and other things na maaaring pagtirhan ng dengue, mosquito, sinisikap naming maging malinis ang paaralan. Ang mga magulang, kani-kanyang diskarte na rin para malayo sa lamok na may dalang dengue ang mga anak. Linisan lang po siya tapos lotionan para maiwasan yung pag-dengue. Sa school naman, kailangan ko lang siyang medyasan ng mahaba. Sabi ng DOH, karaniwang tumataas ang dengue cases tuwing tag-ulan. Kaya mahalaga raw na parating maglinis ng kapaligiran at alisin ang mga posibleng pamugaran ng lamok. Nangangagat yan during day, nag-umpisa na ang classes. So yung mga bata, gumagalaw na yan from their house, sa sasakyan, papunta sa eskwela, ganun din, pabalik. They can be bitten by the mosquito anywhere along that route. Hindi naman lahat sa bahay nakukuha. Naaagapan, kaya importanteng mabigyang lunas agad ang tatamaan ng dengue. Kabilang sa mga sintomas ay lagnat na may kasamang pananakit ng ulo, pagsusuka, rashes, pananakit ng mata at katawan. Sa datos ng DOH, mahigit 90,000 nang naitalang kaso ng dengue mula Enero hanggang Hulyo. Mas mababa pa ito ng 22% kumpara sa parehong panahon noong nakarang taon. Ito ang unang balita. Lay Alves para sa GMA Integrated News. Dinipensahan ni Budget Secretary Amena Pangandaman ang 10 bilyong pisong tapyas sa panukalang budget ng Department of Health sa 2024. Yung pagtapyas po ng budget ng DOH, karamihan po kasi doon puro mga amendments ng Congress po. Additional, meaning congressional initiatives po. So, non-recurring po yung nature niya. Ayon kay Pangandaman, pinadadagdagan noon ng mga mambabatas ang pondo para sa mga health facility at medical assistance para sa mga mahihirap. Yan daw ay non-recurring expense o one-time na gastusin. Sabi naman ni Health Secretary Ted Herbosa, posibleng basehan ng pagtapyas ang nabawasang gastusin ngayon na wala ng public health emergency dahil sa COVID-19 pandemic. Pagkakasahin daw ng kanyang kagawaran ng budget na aaprubahan ng Kongreso. The legislature divides the project. Kung gusto nilang ibalik sa amin yung inalis na 10B, ay happy kami. Kasi we will fulfill our mandate as Department of Health. Planong ipitin ng Philippine National Police ang sweldo ng mga pulis na masasangkot sa katiwalian, pang-aabuso at iba pang irregularidad. Kasama yan sa mga napag-usapan sa investigasyon sa Senado sa pagkakapatay kay Jemboy Baltasar na napagkamalang suspect ng mga pulis na botas. May unang balita si Sandra Aguinaldo. Ang 6 na pulis na sangkot sa operasyong ikinamatay ng 17 anyos na si Jemboy Baltasar humarap sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Ang una raw nagpaputok ayon sa kanilang team leader na si Police Captain Mark Joseph Carpio, si Police Staff Sergeant Jerry Maliban. Nasundan pa raw yan ng iba pang putok. Nauna pong pumutok po si Police Staff Sergeant Jerry Maliban po. Agad po ako sumigaw na huwag kayong magpaputok. Kayo magpaputok. Ito si Maliban, na-dismiss na ito eh. Dapat alamin natin sino nag-reinstate sa kanya. Bakit pa nabigyan ng pagkakataon ito na maging pulis muli? Yung kaso ko po, sir, kampo yun, sa Napolcom po yun, Your Honor. Anong kaso nga? Robbery extortion po, Your Honor. Dismiss po yung kaso sa akin, Your Honor. Ayon kay Carpio, magkahawig sina Jemboy at ang target ng kanilang operasyon na si Reynaldo Bolivar, 18 anyos. Magkakahawig lang po. Gaano kalayo yung nung kumprantahin yung victim? At mga umigit ko mo lang 10 to 15 meters po. Sa ganong kalayo, malalaman nyo agad kung magkahawig o hindi? With that far? 15 meters? Hindi po, Your Honor. Pero sa sumunod na mga tanong, sinabi ni Carpio na hindi umano nila nakita na nasa bangka si Jemboy na naunang napaulat na mangingisda lang sana noon kasama ang kaibigang si Sunny Boy. Pero hindi po ba totoo na pinagpaputok muna siya nung nandun pa lang siya sa nililinis niyang bangka? Kaya siya nahulog sa tubig? Your Honor,
Wala po kaming nakitang tumalon sa bangka. Ano po ang nakita nyo? Ang nakita lang po namin nag-iisang tao doon ay si Sunny Boy po. So, kung nag-iisang tao lang ay nakita nyo, bakit pinaulanan ng bala yung tao na nasa tubig na si Jemboy? Your Honor, baka po ang intensyon ng mga nagpaputok na yon ay para po kay Sunny Boy na bilang warning shot. Nang tanungin si Maliban tungkol dito, I invoke my right to self-incrimination, Your Honor. Sabi ng team leader mo, nagpaputok ka sa tubig. Your Honor, nasa fiscal na po yung kaso, Your Honor. So what? Ha? So what kung nasa piskal yung kaso nyo? Gusto mong ihinto ang investigasyon ng komite na ito? Dahil may kaso na kayo kinakarap? Nobody can stop our investigation. I move, Mr. Chair, to hold the two gentlemen in contempt. I second the motion. pansamantala lang nakakulong sina Carpio at Maliban sa Office of the Sergeant at Arms. Ang ilang senador na nawagan sa PNP na tiyaking makakamit ni Jemboy ang hustisya at higpitan ang neuropsychiatric screening sa mga police recruit. Ang PNP nangako ng malalimang pagsusuri sa nangyari. Ayon kay PNP Deputy Chief for Administration Lieutenant General Rodel Sermonia, isa sa pagbabago ipatutupad nila sa pagdisiplina sa kanilang hanay, iipiti na ang sweldo ng mga pulis na masasangkot sa irregularidad o katiwalian at pag-abuso. Titingnan din daw nila ang mga kaso ng mga pulis na na-dismiss na at muling nakabalik sa pwesto. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News. Hindi po tatanggalin ang work from home ayon sa Department of Labor and Employment. Ang pagpapatupad niyan depende raw sa usapan ng employer at mga empleyado. Naniniwala ang DOLE na malaking tulong pa rin naman ang hybrid setup. Bago pa magka-pandemic, may telecommuting act na para sa remote working arrangement. Mas mainam daw kung mag-uusap ang mga employer at employee kung ano ang mas makakabuti sa kanila. Lahat naman po ng mga gawain na pwede po sigurong ma-subject sa telecommuting, kaya hybrid na online na performance, ano naman po yan, hindi ipinagbabawal. Alam po natin na makakatulong na lalo po sigurong magkaroon ng mga pagbubukas o face-to-face, pero at the same time, meron din pong mga trabaho na talaga siguro nakaangkop na po o nakaakma para po dito sa either hybrid o kaya naman ay talagang online services. Showbiz Chika ngayong Wednesday morning, di lang sa aktingan palaban, game na game din sa sayawan ang Royal Blood star na si Sienna Stevens. Pinusuan ng netizens ang pagkasa ng child actress sa price tag dance challenge. May mahigit 3 million views na ito. Hindi ito ang first time na napasayaw si Sienna. Minsan na siyang na-caught in the act na nagti-TikTok dance move sa isang press con. May dance collab na rin siya kay Jillian Ward aka Doc Annalyn ng Abot Kamay na Pangarap. Napapanood si Sienna bilang si Lizzie sa Kapuso Murder Mystery Series na Royal Blood. Ang cute na bata. Pakaganda. Matagumpay ang resupply mission ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal sa kabilang umanitang kang pangaras muli ng China. Ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea, nakapaghatid na ng pagkain at iba pang supply sa Pinoy troops kahapon. Ineskortan sila ng BRP Cabra at BRP Sindangan ng Philippine Coast Guard. Nagbantay rin ang mga barko ng Philippine Navy. Dagdag pa ng task force, tinangka na naman ng China Coast Guard at Chinese militia na harangin ang resupply mission. Ayon pa sa isang source ng GMA Integrated News, nagpalitan pa ng radio challenge ang barko ng Pilipinas at ng China. Noong August 5, dapat na-resupply na ang BRP Sierra Madre pero naantala ito dahil sa pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas. Sinabi naman ni Chinese Ambassador Huang Xilian, wala namang problema kung humanitarian supplies ang ipadadala sa BRP Sierra Madre. Ang problema raw, yung pagpapadala umano ng building materials. Dati nang sinabi ng Philippine Coast Guard na pagkain, tubig at gasolina ang planong ipadadala sa BRP Sierra Madre. Hindi naman direkta sinagot ni Huang ang tanong kaugnay sa pagtangka na naman ng China Coast Guard na harangin ng resupply mission sa Ayungin. Sa pahayag ng China Coast Guard, walang pahintulot ng Chinese government ang resupply mission kaya naglabas sila ng babala at sinundan ang mga barko ng Pilipinas.
Pinayagan nila ang pagpapadala ng pagkain sa BRP Sierra Madre dahil wala naman daw dalang building materials ang resupply ships. Muli iginit ng China na sa kanila ang Ayungin Shoal. Batay sa 2016 Arbitral Tribunal ruling, ang Ayungin Shoal ay bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Tinalakay sa pagdinig ng Kamara ang dati nang ipinangako ng Pangulo na magiging 20 piso ang kada kilo ng bigas. May unang balita, si Tina Panganiban Perez. Inamin ng Department of Agriculture na hindi kayang maibaba sa 20 pesos ang 1 kilo ng bigas, taliwas sa ipinangako ni Pangulong Bongbong Marcos noong panahon ng kampanya. Within the next 2 years, posible ba yung 20 pesos na kilo ng bigas? Next 2 years po? Next 2 years. Baka mahirap po. To be honest, we never discuss about those things that you're asking, Mr. Chair, with the President. Yes. Reduction, that is included, but not the 20 pesos, Mr. Chair. Base sa monitoring ng DA, ang pinakamurang bigas na local ay 41 pesos kada kilo. Pero puna ng ilang kongresista, mukhang rice cartel ang nagdidikta ng presyo. At this point, the farmers are still subject to the wishes, to the caprice and wishes of the buyer. And we cannot immediately change that system, Mr. Chair. Mr. Chair, one of the big problems we have since time immemorial, why it is the traders that dictate the prices, is the rice cartel. We still have the rice cartel today. I don't believe, Mr. Chair, there's a The rice Philippine Competition Commission believe there's a rice cartel. But at this time, Mr. Chair, because of the high price of the imported rice coming in, it is pulling the price of the local to a higher level. Tiniyak naman ng DA na walang problema sa supply, kahit pananalasa ang ilang bagyo kamakailan lang. Kaya tanong ng ilang kongresista, kung walang problema sa supply, bakit mahal ang bigas? It's being influenced by, by the global prices, which has spiked over time, and also local prices, the farm gate prices, which has also risen, over the last year, primarily from the input cost prices. Pero pinuna ng Commission on Audit sa 2022 report nito na nabigo ang DA na ipamahagi ang mahigit 855,000 bags ng rice seeds at mahigit 2,000 farm equipment na malaking tulong sana sa mga magsasaka para mapababa ang gastos nila. Sayang din daw, sabi ng ilang kongresista, ang ginagastos ng administrator ng National Food Authority sa pagbiyahe abroad. Gayong base sa batas, hindi naman pwedeng mag-angkat ng bigas ang NFA. You just mentioned a while ago that we will not import, and yet I see in your trainings and your reports that you have been traveling to India and all other places. I was asked to go to India to find out, as a fact-finding, what are the terms of reference of the G2G. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase sa mga pampublikong paaralan sa susunod na linggo, nagsagawa po ng dry run ang isang paaralan sa Quezon City. Alinsunod naman sa utos ng DepEd, wala ng mga dekorasyon sa kanilang mga classroom. May unang balita live si James Agustin. James. Gang, good morning. Handang-handa na itong Pinyahan Elementary School dito sa Quezon City para sa pagsisimula ng kanilang school year sa susunod na linggo. Ngayong araw maaga ang mga estudyante rito sa eskwelahan para sa dry run ng mga klase. Kinder, grade 2, 4 at 6 ang may schedule ngayong umaga, habang mamayang tanghali ang grade 1, 3 at 5. Mahigit sa 2,400 ang enrollees ngayong taon ayon sa principal ng eskwelahan. Ang malaking pagbabago sa pagbabalik eskwela ng mga estudyante, wala na silang makikitang anumang dekorasyon, artworks at posters sa mga classroom at school facilities, alinsunod sa utos si Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte. Dito sa Pinyahan Elementary School ang mga classroom ng grade 2 students na dating may mga alphabet in cursive writing sa itaas ng blackboard tinanggal na. Wala na rin ang mga posters sa mga subject area. Malaking hamon lalo na sa mga teachers ng kinder, pero kailangan daw nilang sumunod sa direktiba.
Iba-iba rin ang opinyon ng mga magulang na aming nakausap. We'll have a big difference kasi nga we are used na laging mayroon tayong mga nakadikit. But then sabi nga natin, we have to adopt the change. Siguro sa ating mga kinder pupils, kung hanggat maaari, siyempre visual pa rin ang gusto natin. Pero sa higher grades kasi, we are on the digital age na. Nadidistract yung mga bata saan-saan na lang tumitingin, di ba? Kaya okay lang po sa akin yun para makafocus sila sa pag-aaral nila. Hindi po ako agree doon, sir, lalong-lalo na po sa mga kinder student. Kasi pag nakikita po nila yun, madali po silang makakagets. Pero pag malalaki na po, okay lang, natanggalin na yun. Samantala, isa lamang ito sa mga classroom dito sa Piñahan Elementary School. Kinder po ito. Kung dati sa taas ng blackboard, tulad na nakikita nyo, ay meron pong mga alphabets, numbers, colors, and shape na talaga namang makukulay para nakakaengganyo sa mga kinder, ay wala na po yan ngayon. Tinanggal na po nila yan. Maging dito sa dingding nitong eskwela, nitong silid-aralan na ito, ay wala ka na makikita na kahit anumang dekorasyon o artwork. Malaking hamon para dun sa mga teachers ng kinder, pero mas dadagdagan na lamang daw nila yung kanilang mga educational materials. Halimbawa, tulad nitong hawak ko na tinatawag nila na tar papel o yung tarpaulin sa papel para mas lalong matuto yung mga estudyante. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Itinanggi na rin ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nangako siya sa China noon na aalisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon kay dating Executive Secretary Salvador Medialdea, simbolo ang BRP Sierra Madre ng ating bansa sa lugar. Hindi raw yan magagawang ipatanggal ni Duterte. Nauna rito, itinanggi na rin ni dating Pangulong Joseph Estrada at Gloria Macapagal Arroyo na sila ang nangako sa China na tatanggalin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Time out muna si The Missing Husband star Rocco Nacino sa drama para mag-tennis. Nice! Sumali si Rocco sa isang tennis tournament, naglaro siya sa singles at doubles match. Sa parehong kategory, naka-gold si Rocco at finlex niya yan sa IG. Anel, congrats ha! Ang kapwa niya sparkle star na si Ashley Ortega, rin sa paglalaro ng tennis. Bago pa yan, pinusuan din ng couple goals na paglalaro ng tennis ni Gabby Garcia at Khalil Ramos. Ay, abangan niyo si Attorney Gabby pag tennis ba ang usap. Dalawang araw na lang at magsisimula na ang bakbakan sa hardcourt para sa 2023 FIBA World Cup. Kaya puspusan na ang training ng Gilas, Pilipinas. Kabilang sa mga dumalo sa practice game kahapon sina Jordan Clarkson, Scottie Thompson, CJ Perez, Junmar Fajardo, Kai Soto at wala pang iba. Ang kay head coach Chot Reyes, isusumitin nila ngayong araw sa technical meeting ang mga pangalan ng 12 players na lalaban sa FIBA World Cup. Matapos ang opening ceremony sa Biyernes, agad na sasabak ang Gilas Pilipinas kung saan makakaharap nila ang Team Dominican Republic na pinangungunahan ng big man na si Carl Anthony Tone. Mga kapuso, para laging una sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.